Makakasama po natin ang Executive Director ng NCC o SAEC, si Saem ng DOJ na lumalaban po dito sa mga krimen at pang-aabuso online sa mga bata. Nandito na pala sa linya, puntahan na po natin ang Deputy Regional Prosecutor na si Ma'am Barbara May Pagdilaw Flores. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga po, Attorney. Thank you for being on the show. At ito pag-usapan muna natin para mas maintindihan lang po ng mga kapatid natin na nakikinig at nanonood po sa atin online. Bago po natin puntahan yung datos o yung kung gaano kadami yung bilang ng mga biktima nitong DOBO dito po sa Pilipinas, paliwanag po muna natin, ma'am. Ano nga po ba itong DOBO o yung Direct Order-Based Sexual Abuse kung saan sinasabi na dito daw po sa Pilipinas ang sentro? Yung DOBO, actually, ang DOBO isang klase siya ng online sexual abuse or exploitation of children. Mas tinatawag kasi natin siyang OSAEC dito sa Pilipinas. So, the usual scenario sa Philippines is like this. So, may bata sa Pilipinas. When we say bata, that's below 18 years old or 18 and above. Pero meron siyang kapansanan na he or she is unable to take care or protect himself or herself from abuses. So yung bata, may bata sa Pilipinas, and then meron ding adult na tinatawag naman naming facilitator. So ano itong ginagawa ng adult? So the adult here will either take photos or videos of the child performing sexually explicit activities, or pinipicturean niya or binivideohan ng nakahubad. Then, ila-livestream niya ito sa isang customer. So, may iba-ibang klase naman ng pagla-livestream. One of which is yung pag-video call. Mm-hmm. So, kunwari mag-video call siya ngayon ng isang customer. Mm-hmm. And the customers are usually based abroad, usually from Western countries. Mm-hmm. Mm-hmm. So, itong mga customer na ito, syempre manonood sila nitong mga malalaswang pinapagawa dun sa mga bata. And not only do they watch, nagdidirect din sila. Parang sabihin nila, ito yung gusto kong show, ito yung gusto kong palabas. And then after that, babayaran na ngayon ng customer yung show, sinasabi nilang show, usually through remittance centers. Kasi mabilis eh. Opo. Tsaka, ang dami kasi nating mga remittance centers in the Philippines. So that's ano po ulit, ma'am? Maraming ano po ulit yung bandandulo na sinabi nyo? Remittance centers. Yan, remittances. Oo. So online po yung pang-aabuso na ginagawa sa mga bata at ang payment din na ginagawa nitong mga foreigners ay online din. Yung mga facilitator or adult facilitator na binabanggit nyo po kanina, ito rin po mismo yung nag-aalok sa mga foreigners. Paano sila nahahanap nitong mga perpetrators na ito? Usually, nahanap sila based on our experience, like also on the cases that I prosecuted before. Mm-mm. Sa mga social media platforms, kinakaibigan sila. Sa simula, yung adult facilitator mo na yung pinag-show nila, maya-maya iba na yung hinihingi. And syempre, itong mga adult facilitator, sino ba yung pinaka-accessible sa kanila ng mga bata? It's either kamag-anak nila, anak nila, or mga kapitbahay. So ito din usually yung mga nabibiktima. Itong tinatawag na DOBO. Although hindi namin ito tinatawag na DOBO dito sa Pilipinas, yung Direct Order-Based Sexual Abuse. It's more of a foreign term. So ang tawag namin dito is OSAEC. Oo, ito po mga biktima ng DOBO o OSAEC nga dito sa Pilipinas. Ano pong mga edad nito at gaano nakadami sa ngayon kung sinasabi nila na tayo na ang sentro dito na madalas po ang puntahan, kumbaga ng mga perpetrators na naghahanap ng mga bata online na naaabuso. Paano po yung bilang niyan at kailan nagsimula yung pagdami nito? Matagal na to nangyayari, unfortunately, wala tayong accurate data na sinasabi. So ang mabibigay ko lang na datos ngayon is kung ilan ba yung na file in court. Mm-hmm. And also based on research lang. So based on sa mga filed in court since 2004, may na-file na ng mga 769 cases, which has mga 9
922 minor victims Mhm. na atin na-rescue. But based naman doon sa research na kinonduct. So she's talking about the 769 cases na na-file po dito sa Pilipinas at 922 victims so far. So walang konkretong bilang talaga kung ilan yung mga bata po no, na nagagamit dito at naaabuso dahil kung sino lang po yung mga nakikita, nasi-save nila ng mga victims, yun lang din yung mga data na meron po sila. Balikan natin, nasa linya na po ba ulit, Attorney Barbara? Pala no, ang tawag sa ibang bansa ay DOBO pero dito sa Pilipinas, ang tawag nga po dyan ay OSAIC or the Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Na sinasabi nga dito daw po sa Pilipinas pinaka-marami. Dito po sa Pilipinas nangyayari mismo yon kung saan gagamit ng online platform or video stream, mapa Facebook Messenger man yan or Viber, magla-livestream po yung facilitator na adult dito sa Pilipinas, kasama po yung mga bata habang online na nanonood sa ibang bansa. Ito pong mga foreigners na sinasabi nga, ayan na, nasa linya po ulit. Ma'am, sa stream. Okay. Yes po. Attorney Barbara? Attorney? Yes, hello. I'm back. Okay, Sorry. sandali. Apo. Sige. Doon tayo sa naputol na part, please. Yes, oo. Attorney Barbara, dito po sa sinasabi ninyo that there are 922 victims so far, dyan po sa datos at bilang ninyo. Ma'am, scattered po ito all over the Philippines. Meron ba tayong nakikita na lugar kung saan mismo pinakamadami yung mga bata na naaabuso? Or nagagamit dito po? Yes, yung 922, yes, you're correct. No? It's scattered all over the Philippines. No? May mga certain areas, wala sa akin ngayon yung statistics. No? But mostly, no, the areas kung saan mataas din siya is yung mga highly urbanized cities din. No? So basically, siguro ang reason is because, syempre, kung highly urbanized, yung access mo to the internet no, is mas available. Yung access mo sa money remittance centers is also more available. But I don't know if naputulata ako kanina, no? There was also a research conducted made by developmental partners no, like IJM and the University of Nottingham. And based naman dun sa kanilang research, which is an estimate lang to no, of prevalence of OSAIC in the country. Ito yung class, marami kasing klase ng OSAIC. No? So based ito sa OSAIC na yung nagla-livestream or nagta-transmit ng videos or photos of children. Approximately, sabi naman nila, by 2022, around 500,000 Filipino children were trafficked into OSAIC. So, napakadami nung estimate na yun as compared to the number of cases filed. So, this only shows how underreported the crime is. Oo. And the reason why dito po ang puntahan nito mga foreigners na ito o bakit Pilipinas ang naging hub, one main reason, tama po ba, is dahil yung mas madali na pag-transfer ng pera and also medyo mas mahusay po yung mga facilitators nito mga batang ito sa pagkausap sa Ingles dito sa mga foreigners na ito. Are there any other reasons aside from that po? I think, of course, one, yung poverty, that's a given na, no? Siyempre, usually naman nag-i-engage dito. Nangangailangan ng pera. But yes, it's true na some of the reasons cited is yun nga. Kasi, di ba, halos lahat naman sa atin marunong mag-English. Secondly, yung accessibility ng internet. Halos lahat din ng tao nakaka-access na ng internet. And also the money remittance centers. No? But yung din sinasabing we are the hub, we are the global hotspot. Although marami tayong cases, no, medyo careful din kami to say that we are the global hotspot because there are no data available in other countries. No? Hindi naman natin alam ilan ba talaga sa ibang bansa rin yung kanilang kaso ng OSAIC. But in the ASEAN region, we're one of the tinatawag namin leaders in the fight against OSAIC. At dito po sa patuloy na pagtaas po ng bilang ng mga biktima nitong OSAIC, kung saan nga po mga bata po ang involved dito, ano pong plano ng gobyerno? Anong po pwedeng magawa ng gobyerno natin para po mapigilan? Hindi man mapigilan pero wag nang patuloy pang tumaas yung bilang po nito.
Well, marami nang ginagawa ang gobyerno, no? One of which is, of course, yung pagpasa ng batas, no? RA 11930, yung tinatawag naming Anti-OSAEC o CISAEM Act. No? So this law particularly answers, no, the pressing issue of OSAEC and CISAEM. By the way, gusto ko lang mapaalam din sa publiko, no? Ano ba yung CISAEM? Ito yung child sexual abuse or exploitation materials. No? Ito yung tinatawag natin dating child pornography. Pero ngayon kasi hindi na siya internationally accepted na tawagin child pornography. So tinatawag namin siya ngayon CISAEM. So there's one, that's the law. Then secondly, yung batas, ginawa yung opisina namin, which is the National Coordination Center against OSAEC and CISAEM. So itong coordinating center na ito talaga yung trabaho niya, gumawa ng mga programa at mga polisiya para sumpuin yung OSAEC at CISAEM. So right now, we have several projects and programs ongoing. No? Meron din tayong tinatawag natin Philippine Internet Crime Against Children Center. So iba't ibang klaseng law enforcement agencies, local and foreign law enforcement agencies, regularly, no, share information, no, nagtutulungan paano ba imbestigahan itong mga OSAEC, CISAEM na mga kaso sa Pilipinas. No? And marami din kaming trainings na ginagawa para sa iba't ibang stakeholders against OSAEC, CISAEM. Ma'am, kanina kasi nabanggit nyo, isa rin sa dahilan kung bakit tayo ang puntahan ng mga foreigners ay dahil yung online payment system natin madali eh. Nafa-flag po ba or nagbibigay po ba ng datos itong mga online remittances natin na platforms na ginagamit kapag ka merong certain individual mula sa ibang bansa na laging nagpapadala halimbawa ng mga online remittances sa isang individual dito na very sketchy? May ganun po bang flag na nangyayari? Kasi parang kung hindi lang gobyerno po ang gumawa ng paraan dito eh. Even the platforms and the online remittances. Yes, that's very true, no. May obligasyon din sa batas, no, yung mga money remittance centers na magre-report. Kung nakita naman nilang medyo suspicious na yung transaction, for example, etong particular facilitator, no, received several malilit-lit na amount from different foreigners na hindi naman nila kamag-anak, no, from different countries, and medyo malilit lang yung amounts na pinapadala, hindi naman regularly, parang hindi naman to pang tuition or something. So that should be a red flag for money remittance centers, and they should report, no, it as a suspicious transaction as provided in the law. No. Although ngayon, ginagawa pa no ng AMLAC at ng DILG yung guidelines, no, paano ba natin mag-guide itong mga money remittance centers para alam nila kailan ba sila dapat mag-report, ano ba yung dapat nilang tignan, ano ba yung mga red flags na nagpapakita na this transaction is probably OSAEC, CISAEM related. Ma'am, sa Pilipinas, ma'am, sa Pilipinas po, saan ang hotspot nito? Sabi ho ninyo sa mga urban centers, pero ngayon ho ba meron kayo identified na hotspot? Wala pa naman po kaming specific identified hotspots. No? Ang napansin lang namin based on our data is that usually mga highly urbanized cities yung kung saan madami yung mga kaso ng OSAEC, CISAEM. Opo, ano hong lahi naman po din ang parokyano po nitong mga kababayan natin na ano ho, no, na ano dito na huhumaling dito po sa paraan ng pagkita nito illegally nga. Anong mga lahi ito, ma'am? Usually from Western countries, no. So far dun sa datos namin kung ilan na ba yung mga foreign national na convict. No? So merong 5 from the US, no, meron din from tigta-3 sa Sweden, Australia, then dalawa or isa, Belgium, Germany, Japan, Norway, Portugal. So iba-ibang country talaga. Pero makikita mo na kadalasan dito mga from Western countries. Bibira, isa nga lang dito nakita ko na from Asia. Okay. So, apo. Sa ngayon, ma'am, kayo po, sa inyo pong ahensya, no, na nakatutok dito, gaano po ka-alarming na ang sitwasyon natin sa Pilipinas?
Naputol po ulit tayo. Oo, may Nagkaroon problema tayo tayo ulit sa ng internet problema. connection. Oo. Opo, ni Ma'am Deputy Regional Prosecutor Barbara May Pagdilao Flores dito po sa napaka-importanteng paksang ito. If you also remember, marami na po ang mga sinasalakay, di ba, ng ilang po mga task force sa mga barabarangay. At ito nga po ang ginagawa nila, and then may mga rescue nangyayari doon po sa mga kabataan na biktima po nitong online sex trafficking na ito. Ang punto ho talaga dito mga kapatid ay yung pong aksyon ng mga barangay. Kasi po malaking tulong, malaking bagay yung pong pangangalap ng informasyon ng mga barangay nila. Kasi ho, usually tago ito, pero kapag naghahanap po yung parokyano o ng ilang pang mga maaring maging biktima, nagiging usap-usapan na ito para mabilis kang kumita. Total naman, hindi ka nahahawakan. Ganyan pa mga katwiran yan eh. Hindi ka naman nahahawakan eh. Di ba, nanonood lang naman sila. Kikita ka pa. Yung nga po, hindi alintana yung bigat ng kaparusahan sa batas na ito. Hello, ma'am? Yes, hello. Opo, yes, ma'am. Opo. Ma'am, sa ngayon po, sa inyo pong pag-aanalisa, sa inyong pag-aaral, gaano kabigat ang problema ito ngayon? Napakabigat ito na problema. No? Kung ating ang babasehan yung research na ginawa ng ating mga partners, na 500,000 Filipino children are being victimized. For this, maraming klase ha, but for this type of OSAIC lang, napakalaki na siya. No? So that's why yung gobyerno talaga is calling on the community na hindi po to kaya ng gobyerno. Opo. We need the help of the entire community. Yung kailangan yung sa barangay magsumbong, no? This is not a family affair. Ito yung panahon na dapat maging medyo marites tayo, no? Medyo makialam tayo. Kung may nakikita tayo, may pagdududa tayo, dapat siguro natin i-report. Opo. Ma'am, doon po sa mga doon sa mga nahuli na, 'di ba, na gumagawa nito. Hindi ba ma'am sa ngayon mabigat ng kaparusahan dito? Hindi kaya din kakulangan sa information dissemination doon sa mga magulang o sino man pong adult na gagawa nito? Kung gaano katindi, di ho ba ito'y walang piyansa? Wala po itong piyansa at ang penalty po nito is life imprisonment. Yes. Mabigat talaga siya. Oo nga po. So hindi kaya ma'am dito ho ay kaya ho namin ginagawa itong panayam to be able to help you disseminate the information na kung gaano kabigat ang kaparusahan dito. Baka po yung iba di alintana yung bigat ng kaparusahan doon sa mga mapapatunayan po dito. Can you elaborate ma'am, ano po ang kaparusahan dito at ano mangyayari doon sa mga anak ninyo, sa mga bata na ginagamit ninyo sa illegal na trade na to? Yes ma'am. Yes, thank you, Ted. No? Actually, we're really grateful for this invitation kasi nabigyan kami ng platform na ipaalam not just what is OSAIC, but kung ano ba yung mga parusa pag ikaw ay gumawa ng mga ganitong klaseng illegal activities. So, as I mentioned earlier, yung penalty nito, the highest is really life imprisonment. So, pagkakulong ng habang buhay. That is why we are also trying to popularize yung mga convictions, mga recent convictions, recent mga operations na ginagawa ng ating mga kapulisan. And tama ka din, kawawa yung mga bata. Like, kahit ako as a prosecutor, medyo mahirap din sa akin to see children being rescued and also losing parental guidance. Kasi syempre makukulong yung parents, tapos saan sila ngayon? Saan sila mapupunta? So, ang hirap para sa mga bata. Hindi lang yung trauma na sila ay ini-exploit ng kapwa nila relatives or magulang, but also the trauma of losing their parents or matatanggal sila kung saan sila nakatira. So, talagang it's a tragic scenario for them. Sige ma'am. So ma'am, ganito po, hindi po naman po ito ang ating huling ugnayan. Sa ngayon po, sa inyo pong grupo, anong pamamaraan nyo to advertise, to disseminate the information dito po sa mga kaparusahan na ito? Para makarating talaga sa grassroots level. Yun po ang ating target dito sa mga barabarangay. Ano pong mga pamamaraan po ninyo ma'am na inyong ginagawa ngayon? Baka lang po din kasi ma'am, with all due respect, nagkukulang. Yes, sa ngayon, kasi nagsisimula pa lang naman yung opisina namin. It was established last year.
So ang pinag-aaralan namin, ano ba yung pinakamagandang paraan na maabot natin sa tamang audience, yung mensahe na gusto natin maparating. So, since alam naman natin social media platform yung kung saan kung saan lagi ang mga kababayan natin nandun, di ba? So, ginagamit namin ang social media platform, no, to announce itong mga information dissemination namin is through social media platforms. And then also we ask the law enforcement agencies, no, na meron din kasi silang mga hotline numbers, may mga social media pages din sila kung saan pwedeng magsumbong. So, ito muna yung mga ginagawa namin ngayon. Later on, siguro we will do bigger and wider information dissemination. Pero ang isa rin ginagawa ng IACAT is yung tinatawag namin barangay IACAT. So, pumupunta kami sa mga syudad, no, and do this massive information dissemination about human trafficking and OSAEC. And ang audience namin is yung barangay, especially barangay officials. Kasi sila naman yung mga first responder. Sila yung mas alam ano yung nangyayari sa community. So we try to teach them, ano ba yung OSAEC? Paano nyo ba malalaman kung baka ito OSAEC? Saan ba pwede mag-refer pag may nagsumbong? So ito yung mga, just some of our initiatives. Sige po. So ma'am, kami po sa amin pong himpilan ay bukas sa anuman pong informasyon na maaari niyong ibahagi po para mas lumawak pa ang ating pong pagpapakalat sa tamang informasyon. Kasi po kami inyong kaisa dito po sa pagkabahalang ito. Salamat po na marami sa inyo ma'am, sa inyo pong panahon at sa uulitin po. Thank you. Thank you, Sir Ted and DJ Chacha, and also thank you sa lahat ng nakikinig. Salamat na marami. Si Director Barbara May Pagdilaw Flores, ang Executive Director po ng NCC OSAEC, DOJ, National Coordination Center Against Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Child Sexual Abuse or Exploitation Materials. Ito nga po kasi ngayon ang report na ating tinatanggap. Masakit man po sabihin nga, but some reports are saying na tayo ho dito ang sentro, no? Kasi nga daw po doon sa ating pong kakayahan na mag-English. Ito pong mga kadahilanan din. But muli po ang atin dito, pagtulong-tulungan natin na ito po'y masugpo, no? Yung pong gumagawa nito, wala itong piyansa. Kapag nahuli po kayo, ihihiwalay sa inyo ang inyong mga minor de edad na mga kamag-anak o kaya po mismo mga anak po ninyo. Ito po'y babala natin sa lahat ng ating inaabot ng broadcast na ito po'y problema na lumulubha at kinakailangan din pagtulong-tulungan para po ito masugpo sa mga panahong ito. Hindi rin maitatanggi, factor ho dito ang kahirapan, pero hindi po naman dahilan po ang kahirapan para ka gumawa ng ganito.